nung sa Pilipinas pa lang, 2 years old pa lang ako, lola ko na nag-alaga sa akin kasi yung magulang ko nagtatrabaho pareho. So halos siya nagpalaki sa akin. Yung lola ko, very religious siya. Kumbaga parang kanang kamay siya ng pari. Mahilig siyang leader siya ng church. And then, she even built the chapel right next to our house. Tapos dun nga, ang daming mga saints, no? Nakakatuwang tingnan. Pero, grabe every night pa, magpadala pa kami mga pagkain, mga offering sa Lord. Sabi sa God na kung sino mga God yung inaano namin. Hindi ko naman alam, mga bata pa ako noon. Tapos kasi ang pangarap ng lola ko para sa akin, yun nga, maging madre, kasi nga, yung anak niyang bunso, pare, yung isa niyang anak na babae, magmamadre sana, pero umalis. So sa akin niya gusto talagang magawa ang pagiging madre. Bago namin makilala ang Lord Jesus sa buhay ko noon, ang ganda ng buhay namin. Very, talaga kami, kumbaga, financially stable kami sa lahat. Okay naman, masaya naman. May trabaho kami, tig-dalawa kami trabaho. I was a manager at KFC before. Tapos nagpa-part-time pa ako, so sa may malapit ako convenience store sa amin. Doon kami kasi nakita. And then siya din, nagpa-part-time din siya doon. Tapos, din siya sa casino, security officer. So, okay lahat. Kumbaga, parang okay naman lahat. Nabibili namin, okay. Nagagawa namin mga gusto namin bagay. Pero, I know something's missing. Hindi pa rin complete yung, yung joy, yung walang satisfaction. Actually, first kung nung nagbasa nga ako ng Purpose Driven Life. Kasi nga, di ba, nung nandito nga ako sa Vegas, every Sunday talaga, nanonood kami ng ASAP show, kami ng asawa ko, no? Paborito ko yan eh. Paborito si Gary V. And ako naman talaga na-inspire ako sa buhay niya. Kasi blessed na blessed ako tuwing magsasalita siya na I offer this song to Lord Jesus, I thank Jesus for my life. So, sabi ko, bakit si Gary V? Puro Jesus yung si Jesus pa talaga ang Lord. So, sa isip-isip ko, sige nga, mag-pray ako ng 1 week, puro si Jesus. Kasi hindi ko alam kung saan ako magpe-pray. Pero na-try ko lang siguro, mga 1 day lang, nawala na naman sa isip ko. Hanggang sa one time naman, nanonood naman kami ng MMK ng asawa ko nga. Si Tirso, siya, ang episode na yung pastor siya. Nagbabasa siya ng book. Sabi ko sa asawa ko, sabi ko lang, hindi naman yan Bible. Anong binabasa niyan? Purpose Driven Life yan. Napakagandang book niyan. Sabi ko talaga, sabi ko, yun yung mga gusto ko yatang mabasa. Kasi hindi ako marunong magbasa pa ng Bible. Although may Bible sa bahay namin, hindi ko alam basahin niya. Dahil wala naman guidance ng Holy Spirit. Wala nag-guide sa akin kung paano ba talaga. Pagbukas ko, talaga, ang sabi nga doon, our lives here on earth is temporary. So, lahat ng meron tayo dito, lahat ng nasa mundong ito is temporary. So, ako naisip, sabi ko, lahat talaga ang buhay natin dito temporary. So, saan ako pupunta after ko? Hindi ko alam, paano ba? Alam ko may Diyos, pero save ba ako or pupunta ba ako doon? Because I believe in heaven and hell. So, hindi ko alam kung saan ba talaga ako pupunta. Ay, naku, sobrang dami talagang bagay na napakaganda nangyari sa buhay namin. From the time na in-accept ko ang Lord, talagang parang nag-turn around. Yun nga, my life totally changed. Siyempre, unang-una yung priority ko na, hindi na yung unang-una siyempre, priority ko noon kasi talagang pamilya lang at saka trabaho. How to make money, talagang paparo lahat gagawin ko para lang mabigay ko lahat ng gusto ng pamilya ko. Pero from then nga, nung buhay nga namin, nag-iba na priority siyempre. Unang-una yung Lord na talagang lahat. Dati kasi wala sa buhay ko yung Lord eh. Although naniniwala ako sa Lord. Pero nung tinanggap ko na nga siya, lahat talagang God muna and then family. Lahat ng gawin namin, lahat ng pagdesisyon na namin, kung bibili kami ng isang bagay, talaga ipagpapray namin lahat. And nakita naman talaga namin kung paano nag-move ang Lord sa buhay namin. Kaya talagang sobra-sobra talagang pasasalamat ko nung talagang pinili ako ng Lord bilang maging anak niya. Siya talagang kasagutan sa lahat ng katanungan ko, sa lahat ng mga problema, sa lahat-lahat sa buhay namin. Talagang si Jesus lang. My name is Jennifer Leandra and I am saved.